So, lalaki po yung inyo pong anak. Yes, sir. Ang yung kanyang girlfriend ay si Lailani. Dito sa Pilipinas to. Opo. Niloko Sir. siya. Yes, sir. Nako. Sir Jimmy, magandang hapon. All the way from Al-Khobar, Saudi. Sir Jimmy? Magandang hapon po, sir. Sir, andito po si mother at Yes, sabi niya sir. po, kayo po may reklamo laban sa inyong girlfriend. Nakikinig na po si girlfriend. Ano ho ba yung reklamo niyo po laban kay Lalaine Jane Ragmac, sir? Bago ako nag-abroad dito, nag-usap kami na mag-ipon sana kami. Para pag-uwi ko dyan, magkasal na kami. Kaya lahat ng sahod ko dito, pinapadala ko sa kanya. Aray ko. Lahat ng sahod niyo po, pinadala niyo. Nagtiwala ako Akala ko totoo Hindi pala Wala man lang kayong itinabi para kay nanay. Sana man Meron lang. naman po, nagpapadala din naman po ako sa mga pamilya ko. So magkano po lahat-lahat ang napadala niyo dito kay Lailani? 650,000 yata, sir. Mahigit kalahating milyon. Yeah. So ngayon, anong nangyari, sir? Hindi natuloy yung kasal? Hindi kasi, nung pag-uwi ko dyan, mayroon naman ng anak, mayroon na palang kinakasamang lalaking iba. Teka muna, nung umalis ka, wala siyang anak. Wala sa... Nasa Alcobar ka, padala ka ng padalang pera, hindi mababalita mo na lang, Oo. nagkaanak oo. ka. At hindi sa iyong anak. Hindi sa akin, sir, kasi hindi to ako Gandang hapon po, Lailani. Ma'am, Hello po, magandang hapon po. si Sir Jimmy po, nasa kabilang linya, andito rin po yung kanyang mother. At Apo. ikunento nga niya po yung ginawa niyong hindi maganda sa kanya. At kayo po pala ay habang pinapadala ng pera, naging salawahan sa kanya at nagkaroon kayo ng ibang lalaki hanggang sa kayo po mabuntis at manganak. Ngayon, I'm sure ang purpose ng pagpunta rito ni nanay at pagtawag sa atin ni Jimmy ay para bawiin yung mga pera. Tama? Correct, Apo, Jimmy? Oo po, sir, kung pwede po, sir. Talagang dapat. Miss Lailani, paano na po yun? Hello po. Nasaan na po yung 600,000 daw? Alam naman din po nila, sir, kung saan din po nagpunta. Kaya, ang sa akin lang din naman po, ibibigay ko naman po sa kanila kung ano po yung naibigay din sa akin mga pera. Pero, ang gusto ko lang naman po, makwenta din po nila kung magkano po yung total po na binigay po nila sa nung nabigay ko po sa kanila. Ma'am Lailani, magkano pa po yung Apo. natitira sa bank account sa mga ipinadala sa inyong mga pera? Sa ngayon po, wala po. Zero? Apo. Patay kang bata ka. Sir Jimmy. Nasimot yung 600,000. Saan po napunta yung 600? Paano ho lumipad yun? Hindi po, kasi nung since po 2012 po kasi nung naging kami po ni Jimmy Arroco po, siya na po sir yung nagpaaral sa akin noon. Kaya po siya nagpapadala sa akin that time kasi siya po yung nagsabi po sa akin na yun po, pag-aralin po ako. Okay. Apo, kaya po yung mga tuition fees na yung mga pinapadala po, syempre binabayad ko din naman po yun sa school. And then yung mga ibang pinapadala po niya, binibigay ko naman po sa family din po niya para po dun sa family expenses po nila. So, ibig sabihin, matagal na ho pala kayo magkarelasyon kasi pinaaral Apo, matagal na po kaming magka-relasyon po niya. Since when po? 2012 po yun. So, nakapagtapos na ho kayo? Apo, nakapagtapos na po ako. So, dahil yan po kay Sir Jimmy? Hindi lang namin po sa dahil sa kay Jeannie. Pati na rin po sa parents ko po yun. Hindi, kasi sabi mo, ginamit mo sa tuition fee, yung mga Apo, pinapadala niya. apo. Dahil kay Jimmy, kasi yun ang ginawa mong depensa eh. Naubos yung pera dahil pinambayad mo sa tuition, pinaaral ka niya. So, Apo, apo. lumilitaw na pera ni Jimmy ang pinambayad mo sa tuition, kaya doon napunta yung 600,000, di po ba? Apo. Okay. Ano pong kurso niyo pong natapos? Business ad po, major in financial management po. Now, bukod pa doon sa mga tuition at sabi mo, pinamigay mo sa family nila, andito si Ma'am Emmy, si Nanay Emmy. Totoo ba, Nanay Emmy, may natatanggap ka pera galing kay Lailani? Oo, pero hindi pumunta sa 100. Alam ko yung binibigay niya sa akin kasi may listahan ako, pinakita ko sa kanila noong dumating ang anak ko. Lailani, Yes po, sir. isa pang siguro dapat masagot mo kay Jimmy at kay Nanay Emmy, bakit nagkaganon? Pinaaral ka, binigyan ka ng pera, at kayo po ay nakatakda na sanang ikasal, pero bakit ho ipinagpalit nyo si Jimmy sa ibang lalaki? Apo, ganito din po yung At kayo po'y side, nabuntis. sir. 2 years na rin po kami dati dyan ni Jeannie, pero yung nagkaroon nga po ng problema nung nasa Saudi po siya. Ayun po, yung trust po, lahat po, binigay ko sa kanya. Pero nung time na, hindi ko naman po sinasadyang buksan yung Facebook niya. Pero may nabasa po kasi ako dun sa Facebook niya na kakaiba po.
Ano po yung kakaiba? May kachat po siyang iba, kaya yun po. Tinanong ko po sa kanya kung ano po yun. Bakit sila nagchachatan po ng ganon? Sabi naman po niya, friend lang po daw niya. Pero tuwing gabi, hindi po kasi ako natutulog kapag mga madaling araw kasi naka-steady lang po yung Facebook niya. Ayun po, nagchachatan sila. Siyempre, naka-open po sa akin yung Facebook niya. Sa akin po, nababasa ko din po kung ano po yung pinagchachatan nila. Tinatanong ko po siya, ayaw niya po magsabi sa akin ng totoo. So, ibig sabihin, ma'am, gumanti kayo. Hindi naman po sa gumanti, pero nung time po kasi na gusto din po niya kung kachat palagi na yung mag-video call po kami na gusto niya, nakahubad po ako. Sir Jimmy, Yes, sir. gusto mong sagutin yun na sabi niya, meron daw siyang nahuli sa'yo, may iba kang kachat, kaya nawala yung tiwala niya. Hindi, naging ganun dahilan. yun. Yung nangyari na yun, nung parang naramdaman ko na meron siyang boyfriend dyan. Kasi alam ko naman, binubuksan niya yung FB ko eh. Kaya pinababayaan ko, hindi ko dinidelete yung mga chat. Hinuhuli ko kung mag-react siya, kung masaktan siya doon sa ginawa ko. Sabi niya, sige na, hindi na ako magsilo sa'yo, sabi niya. Kasi meron- Kaya alam ko na meron- ganun. meron ng May iba. boyfriend na pala dyan. Tapos tinawagan ko yung tatay niya, sabi ko doon sa tatay niya, bakit gano'n? Parang iba na ang ginagawa niya sa akin. Parang wala na siyang alam. Tatawagan ko, ayaw pa sagutin yung cellphone. Sabi nung tatay niya, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala dito kung may masama. Hindi gano'n ang mga anak ko. Kung may gagawin silang masama, ako mismo ang magsasabi sa'yo. Yun pala eh. Gumawa pala ng masama eh. Hindi naman sinasabi. Sige, ilang taon na po yung baby nyo, Ma'am Lailani? 2 years old na po siya. Alam ni Jimmy yun na meron ka ng 2 years Apo, old na baby. apo. Sir Jimmy, kailan ka pa huli nagpadala kay Lailani? February 2017, sir. So, last year nagpapadala ka pa sa kanya. Hindi mo pa alam na meron siyang anak na pala at that time. Kasi 2 years old na anak Wala niya. kasi hindi nila sinasabi sa akin, sir eh. Okay. Ay, hindi ko din alam. So, Lailani, panduloko nga yung ginawa mo. So, talagang dapat meron kang isoli mga pera sa kanya. Tumatanggap kayo ng pera sa galing sa kanya na dahil pagkakala ni Jimmy, ikaw ay dalaga pa rin at wala ka pa rin ibang karelasyon. At yun ay pera na pinapadala niya para sa inyong dalawa yun sa future ninyo. Pero yun po pala ay meron ka ng ibang karelasyon at yung perang yun maaaring ginagamit nyo na ng iyong bagong boyfriend. So- Hindi naman po sa ganon. Ma'am, ganun po yun. So, kailan ho kayo makapag-soli ng pera kay Mr. Rocco? Pwede naman po namin siyang pag-usapan, sir. Kasi hinihintay ko lang din naman po, sir, na pumunta sila sa bahay para po sana makapag-usap kami. Since yun nga po, dahil lang po yan sa pera, ang dami na rin pong nasira na rin po yung pangalan ko sa ibang tao dahil po ang dami na rin pong pinagkakalat ni Jean Arroco sa kanila po. Kung hindi ko po pwedeng maibigay ng buo, pwede ko naman po, sir, siyang installment. Kasi hindi ko Okay. naman po talaga kayang buuin yung ibibigay ko po sa kanyang buo. Sir Jimmy, Ayos lang sana kung ako lang niloko mo, pati pamilya ko, mga pinsan ko, kapatid ko, pinabalik-balik mo sila sa inyo. Lailani, kailan Yes niyo po. umpisahan yung pagbabalik ng pera kay Mr. Arroco? Yun po, gusto ko po silang pumunta, sir, sa bahay namin para po makapag-usap sana kami. Yun lang naman po yung hinihintay ko. Sa pera po, wala pong problema po sa akin doon. Saan ka ngayon, Lailani? Office po ako ngayon, sir. Saan po? Sa Baguio? Apo, sir. Nanay Amy, sa Baguio din po kayo? Sa probinsya kami. Saan po probinsya? Sa Benguet Municipality of Bukod, sir. Malayo ba yun sa Baguio? Malayo, sir. Kaya hiram na hiram ako pagbalik-balik ako sa ni Lailani. Sabi niya may natirang 200,000, di ba, Lailani? Kaya sabi kong ginawa mo akong parang batang walang kaalam-alam. Lailani, nasaan na po yung 200,000? Pero wala po talaga yung 200,000 kasi na-explain ko naman po kay Jeannie kung Teka muna. bakit So, wala po yun. kung wala talagang 200,000, bakit ka nagsinungaling kay Nanay Amy? Oo. Pinaasa mo lang siya, pinababalik-balik. Sabi nga niya, ginawa mo siyang parang bata. Lumilitaw na manluloko ka talaga. Sorry, mama. Sorry for the Okay. words na gagamitin ko. Isa ka talaga manluloko na tao, Ma'am Lailani. Kasi matapos mo lukoyin si Jimmy, pati nanay niya, lulukoyin mo, sabihin mo meron 200, when in fact wala na pala. Ang nangyari, tuloy, utang-utang siya ng pera sa mga kamag-anak para may pamasahe, mapunta dyan sa iyo. Dahil sabi mo may 200. Pagdating dyan, hindi mo na siya harapin. Tinatabla mo siya at ng tatay mo. So dapat pati tatay mo, dalawa kayo, mag-ambag-ambag na mabayaran to na mabilisan. Kasi pati tatay mo, manluloko din eh. Nakikisabuatan sa iyo eh. Sorry ma'am again ha. Pero yun talagang katotohanan, masakit na katotohanan, na manluloko po yung pamilya ninyo, Ma'am Lailani. So ma'am, para makabawi kayo, kailangan bayaran niyo po ito.
isolid Opo po sir, yung wala pera. naman pong problema po doon. So, siguro ma'am, total may trabaho ka naman, good. So, talagang mababayaran mo to. Magpirmahan na lang po siguro kayo sa Opo, barangay. sir, gusto ko lang naman po na mag-usap talaga po kami personal. Hindi naman po kailangan Eh baka naman pagpunta na naman dyan, tataguan mo na naman itong si Nanay Hindi Emmy. naman po. Kung nagtago po ako, di sana po, di lumipad na po sana ako sa ibang bansa. Okay, Sir Hindi Jimmy. naman po sir, nandito lang naman po ako sir, sa Yes, sir. Baguio. So, sinong gusto mong representative na pupunta kay Lailani sa kanyang work at sa barangay at doon magkakapirmahan? Siguro gagawin salary deduction yung pong pagbayad sa utang. Lailani, wala ka bang investment? Wala ka bang Wala po sir. Pero Wala ka ano ko bang- naman po, pwede ko naman siyang bigyan po sir ng buwanan. Pag-usapan na lang po namin sir pag nag-usap po kami ng personal. Hindi pwede nga mag-usap-usap. Ilang beses na tayo nag-usap. Oo nga, pwede nga kang tinupad. mag-usap-usap. Binigyan pa kita ng chance ang magbayad, oh. Naumpisahan mo na ba? Wala naman, oh. Wala kang Hinihintay ko lang naibigay na kahit isang piso. mag-usap tayo kasi nga, kinukwenta ko din kung magkano lang din yung Anong higit na kinukwenta? binibigay Matagal ko ka sa nang kinukwenta. pamilya Binigyan mo. kita ng Yun buong lang resibo. naman. Pinasirox ko yung resibo ko. Binigay ko sa pamilya mo. Hindi mo nabasa yun? Yan ang mga resibo. So anyway, Hindi naman yun yung ganito lang, hindi ilang natin point ko. matatapos Sabi ko to. lang, Sir Jimmy, magpadala ka ng representative or mag-assign ka ng representative kung sinong gusto mo with an SPA na para mag-represent sa iyo, magkaroon po ng pirmahan. Schedule po natin. Schedule natin na doon sa Baguio magkaroon ng pirmahan sa barangay at babayad si Lailani, and then pwede natin kontakin yung kanyang work para makasiguro na through mag-cooperate din yung kanyang work na mag-guarantee na yung pera na naka-specify doon sa pirmahan sa barangay talagang makakarating kay nanay. Okay? Ganun na naman po siguro si Jimmy. At Miss Okay, Lailani, Apo. this time hindi na pwede kasi kasama na, involved na kami. Hindi mo na pwedeng lulukuhin si Nanay Emmy. Kawawa naman to. Apo. Okay? Sige po.